Matapang na binuwaltahan ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, ang actor at dating Eat Bulaga host Anjo Eliana. Ito'y matapos pasaringan ni Anjo Eliana si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang video kung saan pinagbantaan din niya si Senate President Tito Soto na ilalantad ang umano'y kabit nito. Sa isang bahagi ng kanyang live video sa social media, hinamon niya si Pangulong Bongbong na magpa-hair follicle test para patunayang walang katotohanan ang mga akusasyong gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Siguro kasi po ang baba na po ng ng trust rating. Baka pwede naman, Mr. President, ay anong tawag sa ganun? Follicle ba tawag doon? Test? Yung test. Baka pwede na po kayo follicle drug test. Kasi kung hindi naman talaga kayo gumagamit, maganda ipakita sa taong bayan. Kasi ang tawag nga sa inyo ng taong bayan, dahil nga panayang iwi po ng bibig nyo, Mr. President, kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Kaya nga, baka naman pwede, Mr. President, magpa-follicle, tama ba yung, follicle? Follicel. Tama, follicle. Baka pwedeng Ang suggestion pa ng actor, ibigay na raw ng Pangulo kay Vice President Sara Duterte ang nalalabi niyang termino. Aminado si Anjo na isa siyang masugid na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot naman ni Castro ang mga banat ni Anjo kay PBBM kung saan sinabi nitong walang kredibilidad ang actor at dating politiko na inilarawan pa niyang nangangamoy DDS. Sino ka ba? Ipakita mo ang totoong mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Ani Castro. Hindi naman pinalampas ng mga taga-suporta ni Senator Tito Soto at pati ang mga loyal viewers ng Eat Bulaga si Anjo Eliana dahil sa mga pagbabanta nito. Matatandang nag-viral sa social media ang ilang video ni Anjo kung saan lantaran niyang sinabi na may sindikato raw sa loob ng Eat Bulaga at may kabit umistres umano si Tito Sen. Sa isang panayam, sinabi ni Tito Sen na ayaw na niyang patulan si Anjo dahil nagpapapansin lang daw ito kasabay ng pakiusap sa social media na huwag nang palakihin ang issue. Hindi ko napapatulan, huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira papatulan natin? Itaas natin ang level ng Senate Press, ang pahayag ng senador. Yes, good afternoon po sa inyo lahat. At syempre, good afternoon kay Auntie Claire Castro. Yan ang presidential spokesperson yata ng Malacanang. Yan. Madam Claire, naalala niyo po ako, Anjo Eliana, kayo po yung nagtanggol sa akin dun sa mga bintang ni Rafi Tulfo tungkol sa eskwelahan ko dati. Naalala niyo yun, di ba? Hinimay-himay nyo at pinalabas nyo na itong si Rafi Tulfo ay talagang ginamit, sinira ang pangalan ko, sinira yung eskwelahan. Marami kaming pinag-aaral na libre, walang tuition. At yan po, at si Rafi Tulfo na hinimay nyo at lumalabas. Bakit ginawa nila to? Nagpapaaral nga si Anjo ng libre, tapos ibabalik yung tuition, wala nga tuition. Yun po, at maraming salamat. Panoorin nyo lang po si Auntie Claire Castro, si Rafi Tulfo tungkol sa eskwelahan ko para makita nyo kung anong ginawa sa akin ni Rafi Tulfo. At balang araw po ay marami pong nag-a-advise sa akin na kasuhan ko to ng cyber libel itong si Rafi Tulfo dahil paninirang puri ang ginawa sa akin. Pero Auntie Claire, punta tayo sa sinabi nyo na ako daw po ay, sabi niya, walang karapatan. Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM at parang nagalit kayo sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro, it is the right of every Filipino to be heard.
dyan sa gobyerno. It is our right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion, Attorney Claire. Hindi po ako nakikipag-away kasi alam niyo, Attorney Claire Castro, manood po kayo ng mga ng mga lumalabas sa social media. Anong lumalabas? Lumalabas po na ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin niyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay Presidente. Pinagtatanggol ko nga si Presidente dito Kahit BP Sara ako, pinagtatanggol ko si Presidente Marcos dito kasi po nakakairita na sa tenga, nakakahiya na sa ibang bansa na meron silang notion or hinala na baka nagagamit ang Presidente natin. With that hair follicle test, that will disprove every accusation, every hinala na gumagamit ang atin na presidente. O ano naman po masama doon na Madam Claire Castro? Yung suggestion ko po ay tulong nga para sa gobyerno nyo. Kasi di ba sinabi nyo, magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Yan po yung aking tulong. That is my suggestion. Yun po yung aking tulong sa inyo na kung pwede, pakinggan nyo bilang ordinaryong mamamayan na nakikiramdam sa mga nasa baba. Kasi once na na-prove nyo po na negative po si Presidente BBM, di maganda. Tatahimik na po, Attorney Claire, yung mga nagsasabing gumagamit daw ang ating Presidente. Pero hanggang hindi po nyo ginagawa yan, tuloy-tuloy lang yan. So yun lang po yung side ko, Madam Claire Castro, no? At yung sinasabi nyong wala akong credibilidad, that is your opinion. This is a free country. We are in a democratic country. Kung sabihin nyo kung pangit ako, kung gusto nyo sabihin na wala akong credibilidad, nasa inyo po yan. Wag lang yung magsasabi kayo, mag-iimbento ng hindi totoo at sinisiraan nyo yung pagkatao o puri ng isang tao, katulad ng ginawa ni yang si Senator Raffy Tulfo sa akin na pinagbintangan akong scammer. Yan ang very yan. Yan ang dapat kasuhan ng cyber libel, paninirang puri. Pero yun nga, kung gusto yung panoorin, yung sinabi ni Attorney Claire na pinagtanggol niya ako noon laban dito kay Raffy Tulfo, hindi pa siya senador noon. Panoorin nyo, nandiyan po sa FB yata yun, Attorney Claire. Kaya salamat, Attorney Claire, pinagtanggol mo ako dati. Si Attorney Labayan din, meron din yata yung video noon na hinimay-himay nila na mali yung ginawa sa akin ni Senator Raffy Tulfo. Pero again, Madam Auntie Claire, kaya naman po ako nagpaparamdam ngayon ay hindi pa ako nakikipag-away. Yung sinasabi nyo, kasi DDS ako. Inaamin ko, DDS pa ako. Pero hindi naman na ibig sabihin na DDS ako. Wala na akong pakialam sa gobyerno. Gusto ko kayong tulungan Gusto ko matanggal na sa isip ng tao na nag-DDS po ang presidente. Kaya nga, hair follicle test na kayo, ipakita nyo, yan, negative, para tumahimik na yung mga bashers nyo tungkol dyan. Kasi ang pangit po tingnan. Yun lang po, Attorney Claire. I hope you understand. I have nothing against you. Tawagin nyo kung gusto nyo. Wala akong credibility. Walang problema po sa akin yan. Kaya yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw. And abangan ang susunod na kabanata. Okay. Medyo itong si Anjo Iliana ay nag-iingay ba to? Nag-iingay ba to? At halatang-halata ang kanyang purpose, mga kaklir. Halatang-halata ang kanyang purpose. Natin ha. Bigyan natin na konting konteksto. Si Angeliana, mga kaklir, yan na. Binigyan ng trabaho ni Jingo Estrada sa Senado. Naging best friend na din daw si Robin Padilla. Okay? This is, kailan to? May 3, 2023. Bakit? Kawalan ng trabaho. So, kailangan niya ng pera. Wala siyang trabaho
sa kawalan ng trabaho at karaketan sa mundo ng showbiz, humingi ng tulong si Angeliana kay Senator Jinggoy para kahit paano meron siyang pinagkakaablahan. Diba? So, ang hirap nito mga krino. Ito, sa totoo lang. Pag nasa gobyerno ka, may position ka, magsasama ka lang ng tao, maging tauhan mo, tapos hindi mo naman mapapakinabangan para lang magsweldo mula sa gobyerno. Diba? Kailangan siyang kunin kasi wala siyang trabaho at wala siyang racket. Kaya humingi siya ng tulong kay Senator Jinggoy. So, hindi ko siya mamaliitin naging public servant siya dati, yes. Oo. Pero as what? Binigyan ka ba ng trabaho dahil kailangan mo lang ng trabaho? Hindi naman siya nabigo at nagdalawang salita sa kaibigang senador at nabigyan siya ng pwesto sa opisina nito sa Senado. So malaki utang na loob niya. Habang wala siyang masyadong proyekto ngayon sa TV at pelikula at habang naghihintay sa ibibigay na next projects ng Viva Films, ay kailangan daw niya maghanap ng ibang trabaho. Pampalipas oras to para meron siyang kitain. Ano to? Not really to serve the country. Kundi kailangan lang niya ng trabaho. At kailangan daw niya maghanap ng ibang trabaho para matustusan ang pang-araw-araw niyang pangangailangan. Sa akin mga kaklira, parang hindi okay na mapasok ka lang sa gobyerno because wala kang ibang pagkarakitan. Wala kang ibang racket. Ha? Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain. Ito, inamin niya. Itong pagpasok ko sa Senado talagang pangkain ko lang araw-araw. Not for the country. Just to survive. So, lahat na iutos sa kanya, gagawin niya. Maka-survive. Not really for the country. Kaya nga, empleyado ako doon. Pumapasok ako everyday. Bukod sa pagkakaroon ng everyday work, isa pa sa papasalamat na sa opisina ni Jinggoy ay muli nila pagkikita ni Senator Robin Hood Padilla. Diba? Everyday work, pero ang pinagpapasalamat niya, nakita niya si Robin Padilla. Hindi niya pinagpapasalamat na nagkaroon siya ng work para sa bayan. Ha? Hindi masyadong aware nagkaroon ng matinding hidwaan sina Anjo at Robin matapos masangkot sa isang iskandalo noong 1993 kung saan nadamay pa ang kanilang pamilya. Okay? Okay? So, yun, mga kaklit. Yun yung dahilan kung bakit siya napasok. Pero nakita kami sa Senado, sabi niya sa akin, haba, talaga naman natin mo, sabi pa niya, ni Robin sa kanya, tol, tumakbo ka ng senador. Oh my gosh. Ganun ba talaga tingin ni Robin Padilla sa gobyerno natin? Ha? Hindi pang local lang ako, hindi ako pang national, sabi niya. Hindi, mahal ka ng tao, tumakbo ka. Robin, Senator Robin, bago ka magyaya, make yourself, make yourself muna skilled, expert in your field, bago ka magyaya ng iba. Natutuwa ako kasi nakikita niya na kaya ko. Wow, kaya talaga niya. Malapit ako sa tao, pero lokal lang ako eh. Diba? So, yan yun. So, background lang tayo mga klient. So, he's working for Jinggoy Estrada. Okay? Okay. So, eto. Diba? Hindi ko na mabanggitin kung ano yung sinabi niya kay Senator, kay SP Tito Soto. Pero siniraan niya ng siniraan. At nakita ko sa sinabi niya na meron daw mga sindikato sa loob. Pero mga clear. January 2026. January 26, 2024. Gusto niyang bumalik sa Itbulaga. So, kala ko ba may sindikato dito? Bakit gusto mo bumalik? Ha? Willing to host Itbulaga, ah?
he's open to returning to longest running Philippine noontime eat Bulaga if he is asked to host it again. Diba? Yun na press conference na itutumbak ka ng tatay ko, Iliana gave a direct answer on coming back to the noontime variety show saying, oo naman, game ako dyan. Oh, kala ko ba ayaw mo ng mga di umano sindikato sa loob? Eh, ba't willing ka pa to go back? Alam mo, kapag hindi siya nakabay, kasi hindi siya naging loyal sa Itbulaga. Ano, nag-pandemic, umalis siya. Tumanggap siya ng ibang trabaho. When asked if there were ill feelings between him and the hosting trio of Tito Soto, Big Soto, and Joey Diron, collectively known as TVJ, when he left the show, Iliana gave an honest, hindi ko na itanong. Pero siguro medyo masama yung loob nila kasi katapat din nila yung show na tinanggap ko. Samantalang sila, kahit anong nangyari, nagkaroon ng problema with the halus host, stick together yung iba. Diba? Double cards talaga. But anyway, mga ka-clear. So, yan na nakita natin. Up to now ba? Siya pa rin, kay Jinggoy ba rin ba siya? Wait lang, tignan ko lang ang update. Yeah. Sabi, yes, Iliana still works with Senator Jinggoy Estrada as of recent reports in August 2024. So, up to now kaya? Pero malaki ang utang na loob niya eh. Diba? Malaki ang utang na loob niya kay Jinggoy. So, 1 year nga sinagip ni Jinggoy. 2 years ago to. So, okay, ito mga clear. Ito kasi, maliban kay Tito Soto, meron siyang gustong mangyari. Ito. Alamin natin bakit siya ganito. Siguro, kasi po, ang baba na po ng ng trust rating. So what? Diba? So, bakit? Sino ba ang nag-rate dyan? Natanong mo ba? Nakita mo ba yung trabaho ng Pangulo? O bulag ka rin? Tulad ng ibang mga DDS. Baka pwede naman, Mr. President, ay anong tawag sa ganun? Follicle ba tawag? Hindi ko pa alam, parang dikta lang sa'yo. Diba? Kailan ba itong dikta to? Parang dikta lang sa'yo. May nagdidikta ba sa'yo? Para masira ang Pangulo? Tignan natin, anong pwedeng behind this? Test. Baka pwede na po kayo follicle okay? Sige. Bakit, mga clear? Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Ito kasi yung talagang plano niya. Ito yung plano nila. Hindi lang siya. Okay? Ibigay na natin kay BP Sara. Pag bumaba si BBM. Kasi 3 taon lang naman yun eh. No. Di ba? Hindi naman 6 years yun eh. So yung natitirang 3 taon na para kay BBM, mapupunta kay 2.5 na lang nga eh. 2.5. Bigay. Oh, ganun lang yun. So, disturb kayo. Kaya sinisiraan niyo yung Pangulo kahit wala kayo ebidensya. Diba? Ebidensya, hanggang yan ang pagpipilitan nyo, hair follicle test, bakit hindi mo ito binanggit sa panahon ni Duterte na umaming nag-marijuana siya? Na umaming nagpe-fent siya to have that feeling ng Cloud9. Diba? Dating Pangulo Duterte umaming nagmamarijuana at the time na siya presidente to keep him away. Yung pala, kaya pala niya sinisiraan ng Pangulo kasi gusto niya si BP Sara agad ang umupo. Diba? Bakit? Ba't ka nag-iingay? Na natin kay Sara. Makikita pa natin kung ano yung niya. Di mo ba nakikita yung performance ni BP Sara ngayon as Vice President? Di mo nakikita? Sabi niya, makikita pa natin ang performance niya. So, wala ka nakikita ang performance niya? Performance niya.
Bigyan na natin kay Sara. Makikita pa natin ano niya, performance. Diba? So wala ka nakikita ang performance ni VP Sara. So gusto mo i-try. Diba? Gusto mo i-try. Para pagdating ng 2028 elections, based bigyan na makaka-clear, ang gusto niya, ito na titirang panahon ni Pangulong Marcos Jr., umupo na si VP Sara. Para sa susunod na election, i-elect natin si VP Sara. So, ilang years? 9 years? Gloria 2.0? Di ba? Oh, ngayon ang tanong natin, bakit mo gusto na mawala ang Pangulo sa pwesto? Dahil ba lumalala na yung pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects? At kailangan mo talagang magsalba? Mga clear. Tandaan natin, pag pinaupo nila si VP Sara at tanggalin nila ang Pangulo, yang mga nakakasuhan ngayon, hindi na yan maaaring managot. Question mark. Bakit? Ipagpapatuloy kaya ng Vice Presidente itong pag-iimbestiga na ito na never nangyari sa panahon ng kanya ama? Make ghost projects. 13,917 flood control projects. Pero yun namin ang kanya ama, ghost projects during his time. Nag-imbestiga ba ng ganito? Kaya, malamang, yung mga nagnanais mawala ang Pangulo sa pwesto, yung naaapektuhanan nitong pag-iimbestiga na to. Dahil pag nawala ang Pangulo, at pumunta ang kanilang mga kakampi, pumwesto, masaya sila. Hindi na matutuloy yung pag-iimbestiga kay Bongo. Hindi na matutuloy yung pag-iimbestiga kay Joel. Baka rin hindi matuloy ang pag-iimbestiga kay Jinggoy. Ha? Oh. Diba? Marami na maaaring kakampi ni Vice Presidente. Hindi natin alam. Yun nga ang sabi, di ba? Bakit nga ba hindi nagka-tell all si Diskaya? May ipinangako ba yung mga retired generals na di umano nagpaplano ng distab? At meron pa nga mamumuno sa transition at later ang iuupo ay si VP Sara. So gusto nila mawala ito para yung mga naiimbestigahan ngayon ng mga kaalyado makaligtas. Yan ba yung gusto nyo? Ha? Angeliana? Diba? Nakakataka lang kasi kay Anjo Iliana. Diba? Ano ba mga naging kaso nito? Bakit, ba't hindi ka nananalo? Napagtanggol pa nga kita before eh. Ikaw ay kinasuhan ng estafay. Estepador ka nga daw, sabi ni Senator Raffy Tulfo. Diba? Dahil sinasabi nyo, wala namang kayo kinita doon sa school. Pero galit na galit sa inyo si Senator Raffy Tulfo. At that time, diba, nung in-interview ka ni Aiko Melendez, dude, ibinulalas mo ang sama ng loob mo kaya Senator Raffy Tulfo.
Pati yata sa Itbulaga, sumama yung loob mo eh. Diba? Pero, based sa salita mo, aba, oo nga, dapat hindi ka agad pagbintangan bilang estapador. Diba? Pero nagsuli ba kayo ng pera nun sa mga bata? Sinuli nyo ba yung mga pera? Kasi kinatagay yung mga bata sa inyo dahil wala pala, hindi daw pala kayo accredited na school. O diba sabi nga natin, ako pa sabi ko nun, paano masusuli kung may natutunan yung mga bata? So siguro hindi lahat masusuli. Kasi may natutunan. Pero sinuli nyo ba? Oo, natulfo to. Dahil sa di umanong panloloko nila. Pero ayoko naman silang i-judge. Diba mga Rhea? Ayoko silang i-judge. Kasi at that time, nakikita ko, sa aking pananaw, yung ang nakikita ko dun yung parang maling proseso na ginawa ni Senator Raffy Tulfo at that time. At that time, hindi pa yata siya senador nun eh. Na parang nag-judge na siya. Eh, alam mo naman, ayaw natin na nag-judge eh. Diba? Kahit ikaw pagbintangan na estapador ka dyan, syempre gusto natin yung tamang proseso. Diba? Kasi totoo, yung mga bata nun at that time, ay may natutunan naman sa school nyo, hindi lang kayo accredited. Yun nga lang, di ba? O, tapos ang dami-dami mga papel. Ito naman yung issue noon at the time. May mga papel na nire-require, hindi kayo tumuloy agad, hindi kayo nagtuloy-tuloy para ma-accredit kayo, nagpatuloy kayo magtanggap ng mga eskwela, ng mga bata. Kaya galit na galit sa inyo si Senator Raffy Tulfo. Pero syempre at that time, sabi ko dapat hindi ganyan ang style. Due process. Oh, di ba? Tapos, hindi naman yung pinagtanggol sarili nyo. Nagtanggol na lang kayo. Nung in-interview ka ni Aiko Melendez. Attorney Yusek Claire, jobless siya kaya nag-ingay sa TikTok. Hanggang ngayon ba? Jobless na siya? Wala na siya kay, Wala na siya kay Jinggoy? Ha? Trabaho lang. Niyang manira ng tao. So, binabayaran ba siya dun? Inisip ko kasi kung kay Jinggoy siya, is it because of Jinggoy kaya siya nagaganito? Dahil nadadamay ang amo niya? Kung nandoon pa siya ha? Or kahit hindi niya na amo, kung ganyan kalakas ang utang, kalaki ang kanyang utang na loob. Di ba? O yun lang, nawala siya ng utang na loob kay Anjo. Kay Anjo sa TVJ. Di ba? Napatulfo yan yata. Napatulfo siya because of pagiging estapador. Diba? Meron akong video niyan. At that time, sabi ko, mali yung, ayoko nung style. Hindi ko masabing mali. Ayoko nung style ni Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo. Nag-ano siya? Prasahan. Diba? Parang walang due process at that time. Pero, ganit sa kanila Senator Raffy Tulfo, naloko yung mga bata. Sa kanyang pag-iimbestiga ni Senator Raffy Tulfo. Kahit saan lagay yan si Anjo, asal tikboy. Siya, nga sa banana man. Tikboy nga siya sa banana man. Pero mga kakli, nakita na natin, kung ba't na sinisira ng Pangulo, it's because DDS pala siya. Gusto niyang iupo, ngayon pa lang, si VP Sara. No wonder why he's doing this. Alam naman niyang peke. Alam niyang peke yung video. Diba? Sino ka? Sino ka para mag-utos sa Pangulo? Ayusin mo muna yung sarili mo. Diba? Di mo alam yung ginagawa ng Pangulo, tapos gusto mo? Ang gusto niya mga clear ay ma-check? Paano yan? Makita ang performance ni VP Sara. Di mo ba nakikita? O wala ka talaga nakikita? Yeah. That's the word nga yata Shiro Kansaki ginamit kay Senator Raffy Tulfo. Scammer. Nag-scam ng mga bata. Diba? Attorney mukhang ala Philip Salvador siguro yan. Baka tatakbo na yan sa susunod na eleksyon. Nako. Huwag naman natin dagdagan ng mapapariwara na ang Senado pag ganyan. Diba? Ano nangyari sa'yo?
Oh. Diba? Sasabit ka dyan, pag si Jinggoy nakulong, ikaw ang namamasyal. Ikaw, yung namamasyal sa mga mayor, ikaw mag-hair follicle. Diba? Nakakaklit. Hindi, makikita mo naman hindi galing sa puso Meron na siyang gusto. Ay, nandito si Quezon. Hello? Diba? Hindi, makita natin. Gusto pala niya na umupo si VP Sara sa natitirang panahon ni Pangulo ngayon. So nakita mo na kung bakit siya nagre-request ng ganito. DDS talaga siya. Diba? Pare-pareho ng naratibo. So, well, unang-una, Angeliana, who are you? Sino ka? To demand for that. Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Diba? Hindi tayo sa nang mamaliit Pero, ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara. Ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Diba? Wala kang kredibilidad. Wala ka na prove na anuman. Diba? Tutulong ka lang sa mga bata. Sinabihan ka pang scammer. Diba? So yun na. Although sabi ko nga ayoko nung style ni Senator Raffy Tulfo, yung style na, alam mo yun, brusco masyado, gusto ko due process. Pero wala, mga bata nagreklamo sa'yo. Mga magulang. Kaya ba hindi kayo nakabalik sa politika? Kasi nandun na yung nakabahid na sa balat ninyo yung tawag na scammer. Pera lang yun. Diba? Pera lang yun. Nakakita ng magagamit ang material sa TikTok. Itbulaga ang ginamit na TikTok. Yeah. Saka mga clear. Nung tinanong siya kung gusto niya pa si Itbulaga, kung totoo yung mga sasabi mo at may sindikato, hindi ka na babalik. Noon mo pa yan sinabi. So, anong purpose mo? Dahil may nag-iimbestiga ngayon sa Senado? Diba? Pero anyway, mga take up ko lang yan kasi para ipakita sa inyo na may balak siya. Nasabi ko nga, malamang yung mga tao na gusto maalis ang Pangulo dito, tinatamaan ng pag-iimbestiga ngayon. Dahil pag iba ang Pangulo niyan, lahat yan mawawala. Lahat ng pag-iimbestiga na yan, lahat ng pagsasampa ng kaso na yan, mawawala pag iba na ang presidente at hindi si Pangulo. Pangulo lang nag-umpisa nito. Ang daming umaray. Isa ka ba sa umaaray? Anjo? Diba? Hay, sayang ka, Anjo. Ayusin mo buhay mo, sabi ni Jojo Dungan. Ang tagal ka ng tinulungan ng Tito Vic and Joey, tapos ganyan ang asal mo. Sana manahimik ka na lang. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.